ang gusto, problema'y pag-uusapan. Sa Survey Day! Sa Survey Day! Halika't mapag-usapan. Welcome once again for another episode of meaningful and heartfelt episode of Today with Survey Day. Bago po natin simulan, ipakilala ang mga special guests natin, magbigay po muna tayo ng konting trivia about Survey Day. Alam niyo po ba na meron ng 3 chapters ang Survey Day community? Una, ang Louisiana chapter na kakatapos lang magpaklase for class 07. Pangalawa, we also have chapter in Bayambang, Pangasinan na magpapaklase next month. At pangatlo, syempre, meron tayong San Pedro chapter na magkakaroon ng weekend seminar this coming November for class 02. So, lumalaki na talaga tayo, no? So, pero wag natin kakalimutan, meron din tayong Manila main chapter na magkakaroon ng another class on October kasi katatapos lang nila magpaklase nung nakaraan for class 72. So guys, 72 classes na tayo. Lumalaki na po ang pamilya ng Surveydeans. So, dahil po dyan, nag-a-announce po kami na sa mga nanonood po na couples right now na may pinagdadaanan or gustong mag-serve kay God or maglingkod sa pamamagitan ng ating community, huwag po kayong magdalawang isip na mag-message po sa amin sa aming YouTube channel, official. All you have to do is just like, comment, and subscribe. Okay, ang ating special guest ngayon ay naging parte ng Class 11 at naging shepherds din sila ng Class 21 at Class 35. Sila rin ay parte ng Council of Servants at currently Council ng Media Ministry. Without further ado, let's all welcome our special guest for today, Tito Willie and Tita Celine. Morning. Welcome, Tita. Welcome. Finally po. Finally. Ito na. Finally. Finally, matutupad na yung request ng nakararami na gusto po nilang marinig yung other side of power couple like Willie Celine ng Survey Day. So, ready na po ba? Kaya, ready na. Okay. So, doon po tayo sa unang question natin. Simulan po natin sa matagal na po kayong parte ng community. And we would like to know yung other side po ninyo, yung sa tingin nyo po na hindi pa alam ng iba about you as an individual. Okay. Okay. Sino ba una? Girls. Si Tito muna. Okay. Nagsimula kami sa Survey Day way back 2002. So, sa 2002 na yon, isipin niyo lang kung ano itsura namin ngayon. So, mag-backtrack kayo. Medyo bobot kami that time. So, nung pumasok kami sa Survey Day, wala kaming idea. We were just actually recruited na papasyal lang kami, may pupuntahan lang kami. So, hanggang sa inaraw-araw kami puntahan sa bahay. Ilan taon kayo nun, Tito, nung in-invite kayo sa survey? Or 2002 eh. 2002. So, 53 na ako ngayon eh. No. 2003. Magto-2003. Ayan. 2000. February. Oo. So, imagine mo, 27 at 2006 to 23 years na pala. So, matagal na po kayong kilala ng community. No? Ano po sa tingin niyo po kaya yung hindi pa Yung individual mo. kilala about it? Yung Or, sa personality tingin niyo mo. po, kung ano yun na yun. Parang lahat alam na ng community. Well, as individual, kailangan mo talagang para makita ka, di ba? Para makilala ka. Open
ako yung klase ng tao na open-minded and considerate person. Kayo naman, Peter? Ako simple lang eh. Kala nila tahimik ako, pero ang ano is kikay talaga ako. Pero mostly mas kikay na nung marami na ako na kakaano dito, nakakahalubilo Oo. sa Cervili. Yun yung kagandahan. Parang nailalabas mo na yung talagang personality mo pag marami kang nakakasalamuha. Paano nyo naman, sa haba ng relasyon nyo, paano nyo pinapakita yung appreciation nyo sa isa't isa? Ako, kahit natutulog siya or hinahalikan ko siya. Ayun. Halik. Kayo, Halik. Tito? Tulog na siya, di niya alam eh. May naalala ko nung nag-share kayo noon, parang you tend to buy things for her, parang gift. Parang kahit wala, kasi narinig ko wala kang oras, kasi Yeah. puro nasa trabaho. So parang ang way of appreciation mo lang, or way na pagbawi mo sa kanya is you buy things for her, yung mga gusto niya, gano'n. Appreciated naman po yun, tita. Sobra. Ayan, tito, alam mo na. After daw dito, punta kayo sa mall. Turo ka, tita. Bawi ka. Bawi ako. Bawi Bawi. ulit ako. Bawi ka. Okay. Sa side ko naman, para sa kanya, ang really much appreciated ko, mapagmahal sa anak. Mapagmahal sa anak. Oo. Tapos, to be honest, lahat ng suot ko, anything, siya na ito bumibili. Tito, Ano po yung pinakamalaking pagsubok na pinagdaanan niyo po nung mag-asawa po kayo? Pandemic 2022. Nalagay kami sa langanin. Nag 50-50 kami. Paano 50-50 p? As in, di mo alam kung mabubuhay ka Critical. pa. Critical. At that time, ako na una. 2 days Ah, after, ako na. Tapos siya na. Hindi mo malalaman doon mo malalaman talaga kung yung sobrang hirap huminga. Na parang may nakasakal dito, nakadagan. Sabi ko, Lord, ito na ba yung time ko? Sabi ko, ganun. Hindi pa kaya siguro ng mga anak ko, lalo yung panganay ko. Kasi that time nag-aaral pa eh. Kaya naman, di pa Sabi kaya. ko, pero dala-dala ko yung rosary. As in, kahit hindi ko kayang magsalita, pag kasi tig-isa sila eh. Tig-isa sila ng, ako yung panganay ang nag-alaga sa akin. Buti, pumayag ang St. Luke's na gano'n. Tig-isa kami. Yung pangalawa kwarto. naman siya. sumunod. 2 days after, sumunod ako. Walang hospital ata na Ako, nauna siya, siningit lang siya doon. siningit ako kasi alam, Kasi sinabi niya na misis ako na nandun na sa as sa daw- in, sa the way nang naririnig ko yung blue code, nininervyos ako. Baka susunod ako na yung nandun na yung nag-blue code na umaano. As marinig mo in, talaga yung mga blue code. Ina-announce nila sa PA. Dumating po sa ganun na stage po, kayong dalawa. Na-critical kami parehas. Halos sabay kami. 2 days after pagpasok niya, after naman 2 days, ako ang sumunod. Pero, bago ako sumunod sa kanya, I was actually doubting na may tatanggap pa. Pero, we tried. Umikot kami ng ibang ospital. Pero, twice kaming tinanggihan. Imagine mo malalaking hospital na yun. nagingalo Puno na ka daw. na, pero yung tanggi, tapos i-interviewin ka pa. Kasi yung ganun ka na, gusto ka pang interviewin. Imagine nila. Grabe po talaga ng panahon po na yun, no? So, tita, ano nyo to, no? Second life. Kasi kung nag-50-50 na po kayo ng mga oras po na yun, talagang wala po kayong, ano po yung nasa isip nyo ng mga times na nangyayari po. Siya, meron siyang shy na, Ako, ito share ko talaga to honestly. Nakating na ako sa langit eh. Nakating na ako sa langit. I saw sea of clouds. As in, clouds lang. Tapos,
may mahabang ladder na naka-ganon. Ladder. Papunta sa isang mataas na cliff. Yung cliff na yan, may nakatayong isang tao, which is actually si Jesus Christ. Hindi mo makikita yung muka, naka-side siya, pero yung heart niya, nagsishine. Nagsishine. So, nung unang tanong niya sa akin, nasa ladder na ako eh. Napakahaba ng ladder, pero walang tao, ako lang. Tapos, puro yan, wala kang makikitang ibang object, kundi puro ulap lang na kulay puti. Unang tanong niya sa akin, gusto mo pa bang mabuhay? Sabi niya na sa akin. Narinig ko. Parang hindi ako sigurado, pero narinig ko na malinaw. Sabi ko, sumigaw ako. Opo, gusto ko pa po. Kasi maliit pa yung mga anak namin. Ganun. So, nagmamadali na ako umakyat. Hindi ako gumagalaw. Hindi ako, as in, akit ako ng akit ang yan. Hindi ako umaalis. Pero, patuloy pa rin ang akit ko. For the second time, tinanong uli niya ako, gusto mo ba talagang mabuhay? Sabi niya sa akin. Sumigaw na ako, baka ako hindi ako narinig nung una eh. Kasi imagine, inulit niya. Opo, tapos biniglang ko lalo. Hindi naman ako hindi naman ako umaakyat. Nagising na ako. Nagising na ako. Pero nire-revive kayo? Or Hindi, bigla lang akong nag-blackout daw. talaga na yung matay? Oo, nag-blackout. Tapos nagising na kayo? Tapos nabigla ako nagising. Kaya sabi ko, nakarating na ako ng langit. So, Tito, second life. Second life ko na to. Actually, second life ba? Second life, yung... Pangatlo, may pangatlo pa. May pangatlo pa. Ang pagsubok na dinadaanan namin sa buhay, hindi mo Yung- talaga akalain eh. Hindi mo akalain. We went the lowest low of our lives. Ang naranasan namin, sabi ko nga, siguro kung hindi lang kami nakakapit, siguro malamang bumigay na rin kami. Kung hindi lang kami... Start ng pandemic. Parehas kaming na-critical na 50-50. Ubos ang savings namin. Of course, alam mo yung pandemic, di ba? Ubos ang savings. Kung di siguro sa tulong ng mga nagbalasakit na tumulong at nahinga namin ng tulong, laking pasalamat namin sa kanila. Pangalawa, after that pandemic, na-critical kami, 50-50. Maraming tumulong. In fact, may kasamahan tayo sa simbahan na siya yung mismo yung naghatid sa amin, sa ospital, habang naghihingalo kami. Si Brother Anton yun actually. Si Brother Anton yun. Then from there, namatay ang father niya. Sunod-sunod, after pandemic, nakalampas ka lang ng konti, 2021, namatay naman ang father niya. 2023. Marami din kaming dinanas. Few months later, Father naman. father ko naman namatay. Sunod-sunod. 2023. Totoo talaga, no? Sabi nila, pag may struggle, when it rains, it pours, no? Exactly. Talagang sunod-sunod talaga. Ano po, sa mga pinagdaanan niyo po, sa tingin niyo po, may lesson po kaya or may gustong iparating? Isa pa, Ang- hindi na iba to nalalaman ng ibang mga membro ng May community. cancer. Ay, I was diagnosed with colon cancer, stage 2. stage 2B. Ilang stages po ba ang Apat. Eh. four stages? So my father died stage 4. So nag-alala yung mga anak namin na magpa-check up na. Kasi namamana pala to. Ano, Tito, yung naramdaman nyo na, nung una, kailan nyo lang po pala nalaman na may cancer po? Usually, wala siyang... Walang symptoms. Walang symptoms. Hindi Anong mo- year po kayo nagpa-check up? Ay, na-confirm na meron po kayong stage 2? 2024. Ay, no. 2023. Oo, November. Oo, late. Magpapasko. Palate, Imagine mo, ano na eh. Magpapasko. Nung naalaman ko, so, nalaman namin na ganun. gulgul So, na. currently undergoing medication po. Oh, I'm in a chemotherapy session ngayon. I'm on a 7th session na. By next week,
Oh. I'll be having my chemotherapy session. So, continuous ang medication. So, kapit lang, laban Grabe lang. yung pinagdadaanan niyo po, no? Grabe. Saan po kayo kumakapit ngayon? Kasi hindi po lahat ng pamilya parang makakaya yung pinagdadaanan niyo po ngayon. That's the reason. Kaming dalawa, kay Lord talaga. Kasi sunod-sunod po eh. Sunod. Nalagpasan niyo yung 2020 pandemic. Kaya namatayan naglaylo po kami. kayo, namatayan. Naglaylo kami sa community na wala kaming bigla sa community. So, medyo marami hindi nakakaalam na may nangyari sa amin. So, mga ilan-ilan lang sa mga membro, mga kaibigan, council, ang nakakaalam na we're Natetest po talaga Yeah. ang ano. atin sinusubukan talaga ang mga pananampalataya natin. So, talagang kailangan kumapit lang na assured Kapit mo na at- ang Diyos is nandyan lang. Mabuti hindi kami binibitawan. Kasi pag binitawan kami, mahuhulog at mahulog kami. Talagang siya po talaga yung anchor. Napatanong ako sa sarili ko eh. Sabi ko, masama ba akong tao para parusahan ako ng ganito? Imagine, wala akong bisyo kasi. I don't Yun smoke, na nga eh. I don't drink. So, yung buhay namin, as in, nabubuhay lang sa anak, pamilya, kaibigan, community. Yun lang. Pero, sinusubok ko talaga ng Diyos para maging matatag ka. Kailangan danasin mo talaga lahat ng mga pagsubok na yan. At diyan mo malalaman kung talagang matibay ka. Actually, yan yung kadalasan na, pansin ko lang yan yung kadalasan na mentality natin, no? Na when struggles comes, si God, parang si God ba ang nagbibigay sa akin ito? Or may lesson or meron bang gustong iparating sa akin si God? Kasi sabi nila tito, may nagsabi lang po sa akin na kapag ang problema paulit-ulit na nangyayari at hindi siya nababago, ibig sabihin, paulit-ulit tayong hindi natututo. Exactly. Kaya Tama. paulit-ulit yung problema. Sa situation po ninyo, ano po kaya sa tingin nyo yung lesson na gustong iparating po sa atin, sa pamilya lang po ninyo? Ano pong natutunan po natin or lesson na gusto pong i-open po sa nakararami? As for me, ako hanggat maaari, sa aking pansarili, huwag nang danasin ng mga anak namin yung mga dinanas namin. At laging kumapit lang sa Diyos. At may pag-asang makakabit sa pagtsatsaga at sa pagmamahal na binibigay natin. Talagang kapit lang po talaga kay Talagang kay- Kapit at pangalawa, yung magiging matatag ka din eh. Pag nakikita mo yung mga anak mo, kumbaga kami, sila yung talaga eh. So, doon lalo kami napamahal na pamilya. Doon yung pag time na sila yung nag-encourage na, lalo na sa papa niya dahil minsan sabi ni papa niya, ate, magkikim pa ba ako ulit? Pagod na ako eh. Parang na yung So katawan may ko. times na gusto niya na pong sumuko. Oo. Pero namin. Pero hindi niya alam. Gabi-gabi. Iniiyakan ko yan. Kasi hindi mo nalalaman yung pakiramdam mo ng taong may sakit. Napakahirap. In fact, ikaw na mismo ang magsasabi sa sarili mo eh. Parang ayoko na. Oo. Pero nabubuhay lang tayo dahil Naalala ko tuloy, recently po kasi yung father ko, di ba nawala rin po. Last year lang, October, kidney failure. 10 years po namin nilaban yung buhay po ng papa ko. Nung nakita ko po na parang nagde-degrade na po yung katawan physical niya. Oo. body, yung physical po niya. Parang nahihirapan. Siya na mismo yung umaayaw. Kahit kami gustong-gusto naming lumaban. Parang, wag. Parang, di ba? Parang, wag. Pero siya mismo na yung parang, yung pinakamasakit talaga na kaya ito gusto kong
Kasi second, third life nyo na po. Third. Pangatlo ko na. Second Actually, life pangatlo ko nyo na po, no? At we are very lucky na you look okay physically. Sana at Nang dahil sa sana. kanya. Dahil ano, sa mga Kasi anak importante ko. po yun, no? Kasi parang yun yung makakadagdag sa lakas ng ano nyo lakas ng yung lakas self-esteem nyo. Kasi pagka yung itsura mo pa lang parang mukha ka na talagang may sakit, syempre mas lalong magiging mas lalo kang Parang bumibigat. yes, so yung physical pa lang kahit inside nahihirapan, pero physically nakakatulong kasi yan ng self-esteem mo eh. Parang makakatulong siya sa positivity mo. May ano po ba kayo? Parang may mga bagay pa po ba kayo na gustong gawin na hindi nyo pa nagagawa together? Ako muna. I'm a workaholic person. So, gusto kong sa haba ng panahon ng pagtatrabaho, parang gusto mong ngayong magpahinga. Unwind. Magkaroon ka ng mag-unwind sa sarili mo. Nakasama. Nakasama lahat ng pamilya. Kasi namimiss ko yun eh. Before the pandemic, we really have a time para doon talaga. Kahit busy, may time kami parang gano'n. So, So quality ngayon, time yung po quality, talaga. hinahanap ko yung quality time. So Kasi, ngayon yung gusto kong gawin ngayon sa pamilya. Pag sabi nga eh, pag wala na, pag end na talaga. Hindi mo na magagawa. Wala lang chances. hindi na, Regrets na lang, wala na alam mo tito, nung nawala yung father ko, ang daming regrets. Even little things, sana pala ginawa ko to. Sana pala nag-I love you ako. Sana pala yung gusto niyang ulam na pinagbawalan namin kasi nga bawal sa kanya. Sana pala kahit konti pinatikim namin. Yung mga ganun po na kaya tita, yung chance na binigay, cherish it. Panghawakan. Opo. Di talaga po natin alam kung ano pong mangyayari talaga. May kalala ako, 1 year old and 7 months namatay. oh my God. 1 year old and Imagine 7 mo. months. Isang araw lang nilagnat, dehydration daw. Oh. Namatay? Opo. So talaga sabi ko, another realization na naman to sa akin. Sabi ko, talagang gawin ko na yung mga hindi ko pa nagagawa. Parang kahit masama loob ko. Minsan, masama loob ko sa asawa ko eh. Pero minsan naiisip ko. Minsan naiisip Pagsubok ko, lang yan. anong magagawa nung sama ng loob ko? Sabi ko, i-let go ko na lang. Gawin mo na lang motivation. Oo, let go ko na lang kasi para sa maayos naman, cycle lang naman siya. Maayos naman siya. So, ganun tita. So, dito, pag quality time with your kids and your family, how about you tita? Kasi di natin alam, may iba, yung akala natin na short yung life, siya yung mahaba ang buhay. Right. Yung akala natin na healthy, siya yung bukas, di natin alam na aksidente. So tita, ano ang gusto mong gawin na hindi mo pa nagagawa? Na gusto mong gawin with Tito Will? Yun nga. Parehas kami kasi Banding. yung banding, hindi niya masyadong na ano yun eh. Simula yung pagkabata yung mga bata. Yun na yung nag-umpisang workaholic talaga siya. Pinanganak pa lang yung panganay, workaholic na siya. Imaginin mo, naghihintay kami sa isang mall. Kasama ko yung panganay ko noon. 5 hours wala pa siya. Kasi may tinatapos pa daw siyang proposal. Ganun ako katyaga. 5 hours or 8 hours. Sabi ko, gutom na kami, please. Sabi ko, ganun. Parang sabi niya, sandali na lang to. Tatapusin ko to para wala akong problema. Hindi ko na dadalhin yung laptop ko. Pero pag nakita ko, dala na naman yung laptop niya. Doon na naman ako naiinis. Alam mo, Tito, kasi feeling ko I can relate with Tito, no? Kasi sa amin, ako kasi panganay, workaholic din po ako. 17 years po akong nagtatrabaho sa BPO. So, one thing that I realized, nung nasa hospital bed ako, kasi tinanggalan po ako ng gallbladder eh. I can easily be replaced Tama. sa work ko. Maraming pwedeng gumawa ng ginagawa ko. Pero yung pamilya ko ang nagbantay sa akin, pamilya ko. Kahit isang boss ko or
kahit sino, Di wala, di ba? wala. Wala. So sabi ko, I should invest more sa family. Family talaga. Kahit kaibigan, hindi naman sa wala, pero Iba pa rin yung, kaibigan, dadalaw lang. Tapos, pero Iba pa rin sino yung maglalakad ng PhilHealth? lahat. Sino maglalakad ng healthcare? Sino, di ba? Sino yung magpupuna sa'yo kung Sino hindi mo pa kaya? magpupunas? Oo, sino yung, kunyari pag nawala ko, sino mag-aasikaso ng ano ko, ng it's my family. Siguro sa akin, add ko lang. Nung nasa hospital kami, one of the experience hindi namin makakalimutan. Kasi nung nasa sa bed kami mismo, parang lantang gulay ka talaga eh. You know, nakaganon ka. Pero, akala mo kakagalaw ka ng gano'n? Hindi. Ganun lang ang galaw mo. Ganyan lang. Ganun lang galaw mo. Para kang robot. Kasi parang konting galaw, malalagutan ka ng hininga. Ganun ang Imaginin naranasan mo, namin. Niisip ko nga, 40 ano pa lang ako. Pero ang anak ko, siya na yung ng lahat, dumiko, ganun. Kaya kung wala Tapos kami abang bantay na nag-aaral tig-isa sila, abang nag-aaral, Nakabantay nahiyaman sa ako, sabi ko, ate, basa na yung ano ko, ate na ano ako. Kaya thumbs up ako sa mga anak ko kasi sila yung ano. si doktora, siya yung bantay niya. Tapos yung pangalawa naman, bantay ko. Tig-isa kami. Mabuti inallow sila sa ospital na magbantay sa amin. Diba? Nakakatuwa po talaga. No, hindi po talaga kayo pinabayaan. Nag-struggle pero laging may Hanggang gumagabay ngayon, po oo, talaga sa papa inyo. nila, itong panganay, siya talaga yung ano So nasabi. both po kayo, talagang quality time po talagang kailangan. Kulang po talaga sa inyo. So feeling ko after nito, no, lalabas kayo. Punta daw BCM. Lalabas kayo kasi kailangan, everyday, kailangan, magkakasama kayo, mag-bonding talaga kayo. Tita, may 3 segment pa tayo. Meron pa akong, secret Ano question. naman ngayon? Ito yung secret question natin. Ay, bago tayo magbigay ng message para sa mga couples out there. Kasi, ang official talk show po natin, ang goal po talaga natin is to reach out to many couples out there na yung feeling nila wala ng pag-asa, pero meron. Laging meron. No? Laging So, meron. tayo yung nagbibigay ng parang medium to reach out to those couples na pwede nang bumigay, pero tayo, ang goal natin, mantra natin, wag. Hanggat Kasi kaya lumaban. hanggat kaya pa. Hanggat kaya. No? So, ito, Mahiwagang Ang ganda box. ang ganda ng box namin. Pero may question yan. Pili lang po kayo. Ay, si Tita muna. Uy, ang dami yata. Ayan, ano kayang question ni Tita? Ayan, tanong ko Tita. Ayan, Ikaw na ba? parang secret. What does it mean to you to live a meaningful life as a couple? Ikaw na? Sige, Ikaw na. Ikaw na. Paano nyo po masasabi as Masasabi a na. couple? Meaningful. Yung Meaningful. pagsasama nyo as a couple. Masasabi ko na meaningful ang buhay namin as a couple. Well, first, when we had a kid, Okay. the kids na. And second, nung pumasok kami sa survey day, na hindi pala namin alam na marami pala kami pala dapat pang malaman. Ang dami. Asin ang Sobra. dami. Asin ang dami. Isa sa pinaka-meaningful sa amin. Isa sa mga naging magandang Guide. nangyari sa buhay namin na pumasok kami ng survey day. Doon ako natuto kung paano magdasal ng Marami kami taimtim. natutunan. Paano mapalapit sa Diyos, makipagkapwa-tao, makisama, tumulong, maging open, Paspalat. maging matatag, maging malakas. Yun isa sa mga few things na natuto namin sa survey day. And I think, tita, added factor lang, nagiging meaningful yung life niya as a couple kasi you're sharing your life to others. Diba? Hindi po madali na mag-share ng buhay mo, mag-asawa, sa iba. Diba po? So, it's sa tingin ko po, added factor yun ng pagiging meaningful ng relationship po ninyo. Kasi you wanted to help other couples.
to be strong like you. Yan ang gusto naming ma-share. Kaya ino-open namin sa mga mag-asawahan Hindi lang na mag-asawa. dumadanas O ng kaya bagong mag-asawa. sari-saring yung- mga pagsubok sa buhay na don't give up. There's always hope. There's always a God watching above. As Hindi long tayo as pinababayaan. may God-fearing ka, may pagmamahal ka sa kapwa mo, huwag mo aalisin yun. May pagmamalasakit ka. Huwag kang mamuhay ng ikaw lang. Isipin mo yung Maraming pagsubok na dinadanas tayo. Kanya-kanyang problema ang dinadaan natin. Marami kang utang, hindi mo matatakbuhan. May sakit ka, always pray always na pray. make us strong. Hinuhubog lang tayo niyan eh. Hinuhubog lang tayo niyan. Kaya sa mga mag-asawahan na kasama, sa mga bago natin membro sa Survey Day, na maging matatag. Lalo At na ang yung pagiging mga mag-asawa baguhan. hindi nakukuha sa maliit na pasensya. Habaan ang pasensya ng bawat isa. Saka habang papalapit ka, paano kay Lord, lalong nandun yung Mga pagsubok, nandun ang itatry daming niya mga ka pagsubok. talaga eh. Susubukan at susubukan po. No? Itatry ka niya. Syempre hindi exempted si Tita. No? Bunat siya. Bunat. Ay, last akala ko yun na last yun. Meron pa daw eh. Meron pa daw. Ikaw Ayan. na basa. Thank you, Tita. Cut niya. If you could go back and re-experience one memory as a couple, what would that be? Anong memory ang gusto mong maulit? Tita, na nangyari na before, tapos gusto mong maulit ngayon? Wala kang maisip. Hindi iso ko yung pinaka-the best eh. Tapos uulitin agad ni Tito Will. At uulitin. Siguro yung Kasal tayo ulit, diba? hindi pa naulit yun eh. Kaya nga, yun ang gusto mo ulitin. Yung sana, yung ikakasal, yung renewal, yung ikakasal kami for silver. So hindi na ulit. So hindi kasi naulit eh. Nakalampas kasi. Nakalampas For dahil yung silver anniversary namin, nakalampas. dahil sa Pandemic. namatay ang tatay ko. Ineksakto niya. Hindi po. 2023, ineksakto niya po yung anniversary. 27 years. Namatay yung father niya, Madaling araw ng anniversary namin. ng 21. Wedding anniversary namin. Sakto. Tita, we will have renewal of vows ng June. Lampas na. Pero pwede pa rin ba daw? 30. Dapat tumama ng 30. Sumakta. Yung 20, di ba may 20? Tapos na yung 20. 20, 20, 25. 27 na kami. 25 yun na 27. yung patay yung father ko. Kahit hindi pa kayo nagre-renew, kailangan sakto. Kailangan sa Oo. sa mga rules. Which is okay. Kakapatay 3 ng years father pa. ko. 3 years pa. 3 years pa. Oo nga pala. June yun eh. So, sa mga ka-surveillance natin na nakikinig ngayon, sa June, magkakaroon tayo ng renewal of vows. So, kung ang taon na to, 2026, is nag-fall ng ika-10th year nyo, 15th 15th year, 20, 30, and 30, 35, 35, 40, and 50, then magpa-register na po kayo, magsabi lang po kayo sa mga council of servants or mga SLM members kasi magkakaroon po ng renewal of vows sa June this year. So, yun Tita, thank you po sa pag-share, sa kapag-open po sa amin at sa kapagbigay po ng oras sa official talk show po ng actually, council nga po pala namin kayo, no? Sa kayo po talaga yung head po namin dito. So, last po for our viewers, ano po yung Bible verse na sa tingin niyo po suited for your relationship? For me, it's the Revelation 3:20. At dyan po nagtatapos ang ating special episode with Tito Willie and Tita Celine. So please don't forget to comment, subscribe, and like our official YouTube channel. And syempre, huwag kalimutan dito sa Survey Day, happy Happy lang lang sa Today
Today with Survey Day! Parang hindi masaya. Tapos kuha lang kami ng mga shots na like kunwari maghahawak lang po kayo ng kamay. Pag bitaw po muna, bitaw. Sa kamay lang po may close up lang kami.